Have a great day everyone! Welcome back to my channel. Ang gagawin natin ngayon ay all about makeup lang. So magme-makeup lang ako ng simple makeup lang para sa mga beginner na gustong matuto. Medyo clear face na basta para sa mga beginner na kayang gawin to. And magla-live kasi ako sa Bigo kaya naisipan ko din na i-live to sa inyo at i-share kung ano-ano yung mga gagamitin ko at kung ano ang mga process na gagawin ko. Ang mga product na ipapakita ko sa inyo ay mamumurahin lang siya. Low price lang siya na pwede nyo mabili sa mababang halaga. Then, ilalagay ko na lang sa description box yung mga link ng pinagkuhanan ko kung saan ko siya nabili. Ang makeup ko is eto lang. Eto lang yung mga makeup ko. Actually, konti pa lang yan. Hindi pa yung ganong kadami. And, nag-iipon pa lang ako ng makeup ngayon kasi actually, hindi naman talaga ako pala makeup, hindi ako pala ayos. Pero, I tried my best para mag-ayos na lagi, te. Bago ako magsimula, kakailanganin muna natin ng mag-ayos ng buhok natin para hindi siya gaanong magulo sa atin. Hindi siya maging pabigat, ganun. So, kung may tali kayo or band, kung something na pwede nyong itay sa buhok niya, yan, pwede na yun. Then, mag-headband lang ako since mayroon akong bangs. And boom! So, ayan na. Maayos na yung ating face. Clear na yan. Wala na natin. Bago natin pala simulan, kailangan muna natin mag-sanitize ng ating kamay kasi para magiging malinis ang ating kamay. Bago natin i-touch yung kamay natin sa ating mukha, kailangan natin mag-sanitize para yung mga bacteria mamatay, be. Ganun. Hindi naman pwedeng hindi ka nag-sanitize tapos ganun sa mukha mo, hindi yung mga bacteria na punta sa mukha mo, diba? Bago muna tayo mag-makeup, kailangan muna natin i-set yung full face natin. So, ang gagamitin ko lang na moisturizer is itong Aqua. Nabili ko lang to nung 3 months ago na yata or more than. Kasi, pawala na yung laman nito. Meron nabibili nito, yung nasa sachet lang. Ipakita mo pa yung puwet mo. So, meron nabibili nito na nasa sachet lang siya. Parang maliit lang siya na ganon. So, mura na yan. Siguro mga around 30 something or 20 pababa. Meron yun sa 7-Eleven, Watsons, may mga murang ganito. Pero pwede rin naman kayo gumamit ng ibang mga moisturizer, katulad na lang ng gel, ganon. So, ito na siya. Ganyan yung color niya, color blue. Mas konti lang naman yung need dati ilagay Kahit anong moisturizer naman yung ilagay niyo sa mukha mo, okay lang yun. Basta at least hiyang ka dun sa moisturizer na yun. After natin mag-moisturize, papatuyuin lang natin yan ng kaunti para kumapit siya lalo. Next naman na ating ilalagay is kung meron kayo nito, like meron kayo nitong primer, pwede nyo na siyang gamitin. Or kung wala naman kayong primer, pwede nyo rin naman itong hindi na gamitin, hindi na kayo mag-apply. Ang purpose lang naman ng primer is para gumanda yung set ng makeup nyo. Pero kung wala pa, pwede na rin. Pero mas prepared ko yung meron kayong primer para hindi siya yung magmukhang lubak-lubak yung mukha nyo. Ganon. Ang price lang nito, mga around 120 pataas something. May kasama na siya, ito. Kasama na siyang oil control siya. So, ayan. Ito, maglalagay na tayo nito. Mag-apply na tayo ng kaunti lang. Ito yung magiging itsura niya, para siyang transparent. After nyan, papatuyuin lang natin ulit para hindi siya gaanong basa kapag nag-apply na tayo ng mga makeup sa mukha. Dahil daily makeup lang naman ang gagawin natin, so hindi naman ako naglalagay ng foundation or BB cream sa mukha ko kasi daily routine lang naman siya. Bali, mas prepared ko kasi na wala ng ganon sa mukha ko para hindi siya ganon kabigat. At mas gusto ko kasi yung natural lang siya. Ito na lang ilalagay ko na concealer. Mga around nasa 20 something, 20 or 30 pesos lang to. Maliit lang siya, so expect nyo na mabilis siya maubos kung aaraw-arawin nyo talaga. Pero kung gusto nyo naman yung yung pangmatagalan, baby, mga aabot ng 100 plus yung mga concealer na ganito or mga 60 up. Bahala na kayo, maghanap na lang kayo ng mga
gusto nyong concealer na gagamitin. So, ayan, nilagyan ko lang ng concealer yung dito na under eye ko, tapos yung bandang dito ng nose ko, tsaka yung pimple ko dito na may mark. Dahil wala akong brush or anything na sponge, gagamitin ko yung kamay ko. If meron naman kayong sponge, pwede nyo rin gamitin. So, ayan na yung final look kapag meron na tayong concealer. Diba, mas nabawasan yung pagka-dark ng nasa face ko. Next naman is blush. Kung meron naman kayong cheek tint or lipstick or blush na powder blush, pwede nyo yung gamitin. Pero, mas preferred ko kasing gamitin yung... So, ayun, may mga choices kayo. Tatlo yung magiging choices nyo. Pero kasi, ito yung nabili ko na around 20 to 30 pesos lang siya sa TikTok. So, mabibili niyo siya, affordable na siya para sa mga gusto pa lang magsimula na mag-ayos sa sarili, diba? If gusto niyo rin naman is yung mga lip tint or cheek tint, depende na sa inyo. Kasi kapag lip tint, minsan, mahirap siya i-blend. Pero pag cheek tint naman, mabilis lang siya i-blend kasi medyo light lang siya kumpara sa mga dark lip tint katulad nito. Ako kasi mas preferred ko yung lip tint muna. So mamaya na lang ako maglalagay nito, pang final look ko na lang to. Dapat konti lang kayo maglalagay kung lip tint gagamitin nyo. Kasi kapag lip tint kasi masyado siyang matinted ng sobra. Pero kung cheek tint yung gamit nyo, maaano nyo siya, makakontrol nyo siya kasi hindi naman siya ganun ka-tinted tulad ng mga lip tint na katulad ng ganito. Matagal na to sa akin, siguro mga nasa months na rin ganun. So, pwede na rin kayong mamili kung anong lip tint yung gusto nyo, kung anong color ng lip tint na gusto nyo. Medyo light lang yung nilagay ko kasi maglalagay pa nga tayo ng ganito mamaya. Next naman is setting powder. Kung mga setting powder na kayo na nabili, mas goods yun. Pero kasi ako, mas preferred ko yung powder na ganito. Bali, ang meron lang ako dito is etong Johnson's Baby Powder. Yung Blossom, yung color pink, yung binili ko. Bili ko lang to ng 21 pesos kanina lang. So, ayan, ganyan yung magiging itsura niya hanggang mamaya. Bali, isiset muna natin siya, hindi muna natin siya i-blend. So, mag-proceed na muna tayo dito sa eye part natin. Maglagay muna tayo nitong Vaseline sa lips natin para habang inaayos natin yung sa eyes natin is na-moisturize na yung labi natin. Para kapag nilagyan natin ng lipstick or lip tint is hindi nyo siya ganun ka-dry, diba? Maliit lang to, itong nabili ko, mura lang rin siya sa Shopee. Meron ito sa Shopee. Naman natin is eyeshadow ang ilalagay natin. So, meron ako dito na binili sa TikTok shop din siya. So, ilalagay ko na lang kung magkano yung price and mga around 30 plus lang rin to. Sulit na rin to kung gusto nyo. And ang napili kong color niya is brown. Ganyan yung magiging color niya. Kasi may pagka-morena ako and gusto ko ng medyo light lang, medyo ano lang siya, natural color lang siya para sa akin. So, ito yung mas pinili ko kasi kapag color pink, hindi ko siya bet para sa akin, hindi ko siya bet. Piliin muna natin yung light color niya. Kung wala naman kayong brush, pwede nyo rin naman yung gamitin yung kamay nyo if wala kayong brush. Next naman is ito. Ayan. Ilalagay ko lang siya kontis dito. Ayan. Next naman natin gagawin is etong eyeliner. Mag-eyeliner naman tayo. Then, maglalagay lang tayo dito. So, ayan. Depende na sa inyo kung anong gusto nyong eyeliner na style. Like, kung gusto nyo pataas or pababa, something na medyo light or makapal, kayo na bahala tumantya.
May mga ibang tutorial naman dyan na pwedeng gumamit ng iba't ibang style ng eyeliner. Gamit ako ng salamin kasi parang ang hirap kapag sa camera kaya kakailanganin ko na ng salamin. After nyan is i-blend lang natin itong sinet natin ditong powder. I-blend lang natin yan using brush. Dahan-dahan lang kasi kapag umano sa eyeliner, magla-light kasi yung eyeliner niyan. Dahil everyday makeup look lang naman to, hindi na natin kailangan pabonggahin, is hindi na ako magkikilay. Maglalagay lang ako nitong eyebrow gel na nabili ko. I don't know kung magkano to. Ilalagay ko na lang yung price sa descriptions box. By the way, itong eyebrow gel na napili ko is clear lang siya. May different types kasi nito. Merong brown, black, ganun. Pag naman black yung pinili nyo, mas magda-dark ng konti yung kilay nyo at mas magmumukhang makapal. Ano yung final look na ating kilay? So, ganyan na yan. Hindi ko nagagalawin yan. Next naman na aking gagawin, mag-eyelash curler naman tayo para yung eyelash natin is tumaas siya. Bago tayo maglagay ng mascara, need natin to. So, lalagyan na natin ng mascara para mag-dark na yung ating eyelash. So, ganyan yung magiging itsura niya ng pilik mata ko. So, nabili ko lang to mga around 20 to 30 plus lang rin. Kasama nung iba kong nabili na mumurahin lang rin. Kapag manipis lang yung balat nyo at sensitive, make sure nyo na dapat hindi kayo ma-irritate sa ganito. I-try nyo muna sa inyong balat, sa ibang part ng balat nyo kung magi-irritate ba siya or hindi. Kasi minsan kasi kapag yung mga low quality na mga product, yung mga mumurahin is nakaka-affect siya sa mga taong sensitive yung skin. Yung skin ko kasi hindi siya ganun ka-sensitive tulad ng iba. So make sure nyo muna yung safety nyo bago kayo gumamit ng mga ganitong product. Nabili ko lang to mga 30 plus. Next naman is tayong contour. Dahil ito, gusto nyo maglagay ng konti dito para tumangos yung ilong nyo, is maglagay na kayo. Kasi 'di ba brown rin naman to, pwede nyo na rin siyang gawing pang contour. So, ito na rin yung gagawin ko pang contour ko. Maglalagay na tayo ng lipstick natin. 'Di ba naglagay tayo ng moisturizer sa bibig natin kanina? So, make sure na itatanggalin nyo muna bago kayo mag-apply. So, ayan, natanggal na natin ang Vaseline sa ating bibig. So, maglalagay naman tayo ng lipstick. Dahil may lipstick ako, ito yung gagamitin ko. Kung wala naman, pwede naman ito nabili ko, ito. Maglalagay din ako nito. Nabili ko lang rin siya around 30 to 40, I guess. Pero I think mga nasa lang to, 30 pababa. So, mabibili nyo lang rin to. Mura lang rin to. Maglalagay lang rin ako ng konting lip tint dito sa baba ng wrist ko. Ayan. And lastly, itong product na i-recommend ko sa inyo. Ito yung nabili ko na 20 plus something to 30. Ang kulay nito is parang ganun lang rin yung kulay. Ganyan. Pag tinap-tap-tap mo siya, magiging natural color lang siya. Diba kanina naglagay ako ng lip tint sa cheeks ko? Then ang pang-final ko na doon is etong nabili kong blush. Bumili ako nito, itong white. Lalagay lang tayo dito. Then may highlighter kasi ako dito. Matagal na to sa akin, hindi ko to binili. Binigay lang to sa akin ng tita ko. So, may highlighter kasi dito. May mga murang highlighter dun sa Shopee. Mamili na lang kayo. Ayan.
So lastly, isa-set na natin ang ating makeup using this makeup fixer. Itong makeup spray. Setting spray, kumbaga. Meron ito sa Shopee or kaya sa TikTok. Mura ko lang rin itong nabili. Siguro around 100 plus lang rin. Ganito siya. Pero I think magpapalit ako ng bagong setting spray kasi gusto ko mag-explore ng mga setting spray kung anong mas maganda. So, patuyuin lang natin siya ng kaunti. Next naman nun is i-final look ko na yung aking mukha, iwawagwag ko na at iayusin ko na yung aking buhok. Ganyan na yung magiging final look ko kapag nakatali naman yung buhok ko. Feeling ko mas better kapag nakatali yung buhok ko ngayon. Kapag nakawagwag naman, ganito yung magiging itsura ng hair ko. Ano sa tingin niyo mas bagay? Nakawagwag or nakatali? Ito na yung aking magiging final look for today's video. So, ayun, I hope nakatulong sa kahit kakaunti sa inyo, di ba? Kahit may natutunan lang kayo kahit konti sa tutorial na to, be. Okay na yun. So, ayan na. So, na nga, dito na nagtatapos ang aking video. Sana may natutunan kayo sa aking mini tutorial. And don't forget to like and subscribe my YouTube channel. And i-follow nyo na din sa akin ang aking mga Facebook page, TikTok ko, and other social media ko. Sana, ayan, pagpatuloy nyo lang na ako ay supportahan hanggat ako ay maging successful. So, dito na nagtatapos. Bye-bye!